Good morning everyone. Basa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita, Biblia. Today is 19 September 2023. Nandito na tayo sa 1 Samuel chapter 12. Ang talumpati ni Samuel. Basa. Ang talumpati ni Samuel, 1 Samuel chapter 12 verse 1. Sinabi ni Samuel sa sambayan ng Israel, "Ngayon nasunod ko na ang gusto ninyo. Nabigyan ko na kayo ng hari." Wait, pasensya muna sa ingay ng electric fan at sobrang init. 1 Samuel chapter 12 verse 2. Narito na siya upang mamuno sa inyo. Ako na may matanda na at ang aking mga anak ay kasama ninyo. Mula sa aking kabataan hanggang ngayon ay ako ang namuno sa inyo. Verse 3. Kung mayroon kayong anumang reklamo laban sa akin, sabihin ninyo sa harapan ni Yahweh at sa hinirang niyang hari. Mayroon ba akong kinuha sa inyo kahit isang baka o asno? Mayroon ba akong dinaya o inapi? Nasuhulan ba ako ng sino man para ipikit ko ang aking mga mata sa kamalian? Sabihin ninyo ngayon at panagutan ko kung mayroon. Verse 4, hindi mo kami dinaya o inapi, wala kang kinuhang anuman sa amin. Sagot nila. Verse 5, sinabi ni Samuel, kung gayon, si Yahweh ang saksi ko rin ang kanyang hinirang na ako'y walang ginawang masama sa inyo. Sumagot sila, iyan ay alam ni Yahweh. Verse 6, sinabi ni Samuel, siya nga ang saksi ni Yahweh na pumili kina Moises at Aaron at siya rin ang nagligtas sa inyong mga ninuno mula sa kamay ng mga Ehipsyo. Verse 7, kaya nga tumayo kayong lahat sa harapan niya at iisa-isahin ko ang mga kabutihan niyang ginawa sa inyo at sa inyong mga ninuno. Verse 8, nang si Jacob at ang buo niyang sambahayan ay manirahan sa Ehipto, sila'y inalipin ng mga Ehipsyo. Ito yung sinasabi ko guys na history talaga ng Israel or ng angka ni Jacob. Ito, pakinggan yung mabuti ha, or basahin nyo rin yung Biblia nyo. Ulitin natin. Yung verse 7. 1 Samuel chapter 12 verse 7, kaya nga tumayo kayong lahat sa harapan niya at iisa-isahin ko ang mga kabutihan niyang ginawa sa inyo at sa inyong mga ninuno. Verse 8, nang si Jacob at ang buo niyang sambahayan ay manirahan sa Ehipto, sila'y inalipin ng mga Ehipsyo, humingi ng tulong kay Yahweh ang inyong mga magulang at ibinigay sa kanila sina Moises at Aaron. Sa pamangunguna ng mga ito, sila'y inilabas niya sa Ehipto at dinala sa lupaing ito. Verse 9, ngunit sa Yahweh ay tinalikuran ng sambayanan, kaya sila'y ipinalupig niya kay Sisera, ang pinuno ng hukbo ni Jabin na hari ng Hazor, gayon din sa mga Pilisteo at sa mga Moabita. Verse 10, pagkatapos ay dumaing sila kay Yahweh at kanilang sinabi, nagkasala kami sapagkat tinalikuran ka namin. Naglingkod kami kay Baal at kay Astaroth. Iligtas mo kami ngayon sa aming mga kaaway at maglilingkod kami sa iyo. Verse 11, at ipinadala sa kanila ni Yahweh sina Gideon, Barak, Jephthah at Samuel. Iniligtas nila kayo at pinangalagaan laban sa inyong mga kaaway, kaya't mapayapa kayong nakapamuhay. Verse 12, ngunit nang kayo'y sasalakayan ni Nahas na hari ng mga Amonita, ipinagpilitan ninyong basta gusto naming isang hari ang mamuno sa amin, bagamat alam ninyong si Yahweh na inyong Diyos ang inyong hari. Verse 13, narito ngayon ang haring hiningi ninyo ay binigay na sa inyo ni Yahweh. Verse 14, kung mamumuhay kayong takot kay Yahweh, kung maglilingkod kayo sa Kanya at susundin ang Kanyang kalooban, kung hindi kayo susuway sa Kanyang mga utos, at kung kayo at ang inyong hari ay susunod kay Yahweh na inyong Diyos, magiging maayos ang inyong pamumuhay. 1 Samuel chapter 12 verse 15, ngunit kapag hindi kayo sumunod sa kanya, sa halip ay lumabag sa kanyang utos, paparusahan niya kayo. Verse 16, ngayon tingnan ninyo ang kababalaghang gagawin ni Yahweh. Verse 17, ngayon ay anihan ng trigo, idadalangin ko sa kanya na kumulog at umulan para makita ninyo kung gaano kalaki ang pagkakasalang ginawa ninyo kay Yahweh nang humingi kayo ng hari. Verse 18, nanalangin nga si Samuel noon day,
Kumulog at umulan, silang lahat ay napuno ng matinding takot kay Yahweh at kay Samuel. Verse 19, sinabi nila kay Samuel, ipanalangin mo kay Yahweh na huwag kaming mamatay dahil sa paghingi namin ng hari. Malaking kasalanan ang idinagdag namin sa marami na naming pagkakasala. Verse 20, huwag kayong matakot, sabi ni Samuel, kahit malaki ang pagkakasala ninyo kay Yahweh, huwag kayong lalayo sa kanya. Ang kailangan ay paglingkuran ninyo siya ng buong puso, huwag ninyo siyang tatalikuran. Verse 21, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan, hindi kayo maililigtas ni matutulungan ng mga iyan, sapagkat hindi sila tunay na Diyos. Verse 22, hindi kayo pababayaan ni Yahweh, sapagkat iyon ang kanyang pangako, kayo'y pinili niya bilang kanyang bayan. Verse 23, ipinapanalangin ko kayo at tuturuan ng dapat ninyong gawin. Verse 24, subalit matakot kayo kay Yahweh, manatili kayong tapat sa kanya paglingkuran ninyo siya ng buong puso at lagi ninyong alalahanin ang mga kabutihang ginawa niya sa inyo. Verse 25. Ngunit 1 Samuel chapter 12 verse 25, ngunit kung mananatili kayo sa inyong kasamaan, malilipol kayong lahat, pati ang inyong hari. Nandito na tayo sa 1 Samuel chapter 13, ang pakikidigma laban sa mga Pilisteo. 1 Samuel chapter 13 verse 1, 30 taon si Saul nang siya ay maging hari ng Israel. Siya ay naghari sa loob ng 2 taon. Verse 2, pumili si Saul ng 3,000 tauhan. Ang 2,000 ay isinama niya sa Mikmas at sa kaburol ng Bethel. Ang 1,000 naman ay pinasama niya kay Jonathan sa Gibeah, sakop ng Benjamin. Ang iba'y pinauwi niya sa kanilang tolda. Verse 3, nasakop na ni Jonathan ang kampo ng mga Pilisteo sa Gibeah at ito'y napabalita sa buong lupain ng mga Filisteo. Ipinabalita naman ni Saul sa buong Israel ang nangyari at tinawagan ang buong bayan na makidigma. Verse 4, nang marinig ng mga Israelita na nasakop na ni Saul ang isang kampo ng mga Filisteo at malaman nilang napupuot sa kanila ang mga ito, nagkaisa silang sumama kay Saul sa Gilgal upang makipaglaban. Verse 5, nagtipon-tipon din ang mga Filisteo upang harapin ang mga Israelita. Ang karawahe nila ay 30,000 at 6,000 ang mangkawal na nakakabayo. At parang buhangin sa dagat ang dami ng mga kawal na naglakad. Sa panahon natin ngayon, guys, pag ganyan nagkumpul-kumpul, isang ano lang yan, mas delikado nga tuloy yan kasi isang isang sabog lang yan ng ano. Diba? Okay, basahin na natin, bilisan na natin. Mas mainam yung hiwa-hiwalay. Okay. At parang buhangin sa dagat ang dami ng mga kawal na naglakad. Sila'y nagkampo sa Mikmas sa gagawing silangan ng Betaben. Verse 6, nakita ng mga Israelita ang malaking panganib na kanilang kakaharapin at natakot sila, kaya't nagkanya-kanya silang tago sa mga koy-bahokay, libingan, malalaking bato at mga punong kahoy. Verse 7, ang iba na may tumawid sa Jordan papuntang Gad at Gilead. Naiwan si Saul sa Gilgal at nanginginig sa takot ang mga naiwang kasama niya. Verse 8, 7 araw siyang naghintay roon tulad ng sinabi sa kanya ni Samuel, ngunit hindi pa rin ito dumarating ang mga kasama niya, isa-isa nang umalis. Verse 9, kaya't nagpakuha si Saul ng handog na susunugin at handog pang kapayapaan, at siya na ang naghandog ng mga ito. Verse 10, katatapos lamang niyang maghandog nang dumating sa Samuel, sinalubong siya ni Saul at binati. Verse 11, tinanong siya ni Samuel, bakit mo ginawa iyan? Sumagot siya, ang mga kasama ko ay isa-isa nang nag-alisan na riyan na sa Mikmas ang mga Pilisteo, at ikaw na may hindi dumating sa oras ng ating usapan. Verse 12, ako'y nangambang lusubin kami ng mga Pilisteo ito sa Gilgal na hindi pa ako nakapaghandog kay Yahweh, kaya napilitan akong maghandog. Verse 13, sinabi sa kanya ni Samuel, malaking kasalanan yung ginawa mo kung sinunod mo ang iniutos sa iyo ni Yahweh na iyong Diyos. Ang sambahayan mo sana ang maghahari sa buong Israel habang panahon.
Verse 14, ngunit dahil sa ginawa mo, hindi na matutuloy yun. Si Yahweh ay pipili ng isang taong mula sa kanyang puso na maghahari. Ulitin ko guys, si Yahweh ay pipili ng isang taong mula sa kanyang puso na maghahari sa Israel sapagkat hindi mo sinunod ang mga utos niya sa iyo. Verse 15, pagkasabi nito ay umalis si Samuel at nagpunta sa Gibeah sa lupain ng Benjamin. Tinipon ni Saul ang natira niyang mga tauhan at umabot sa 600. Verse 16, sina Saul at Jonathan pati ang kanilang mga tauhan ay nagkampo naman sa Gibeah ng Benjamin, samantalang nasa Mikmas pa rin ang mga Filisteo. Verse 17, ang mga ito ay nagtatlong pangkat sa pagsalakay sa mga Israelita. Ang unay gumawa sa Ophrah sa lupain ng Sual. Ulitin ko guys yung verse 17. Ang mga ito ay nagtatlong pangkat sa pagsalakay sa mga Israelita. Ang unay gumawa sa Ophrah sa lupain ng Sual. Verse 18, ang ikalaway sa Bith-horon at ang pangatlo sa kaburulan na sa may hanggahan ng kapatagan ng Zeboim at ng kagubatan. Verse 19, noon ay wala ni isa mang panday sa buong Israel sapagkat ayaw ng mga Pilisteo na makagawa ng mga tabak o sibat ang mga Israelita. Ang init na talaga. Pasensya na. Yung electric pan ang ingay na. Ulitin ko guys. Noon ay wala ni isa mang panday. 1 Samuel chapter 13 verse 19. Noon ay wala ni isa mang panday sa buong Israel sapagkat ayaw ng mga Filisteo na makagawa ng mga tabak o sibat ang mga Israelita. Verse 20, kaya ang mga Israelita sa mga Filisteo pa nagpapahasa ng kanilang araro, asarol, palakol at karit. Verse 21, mahal ang bayad nila sa pagpapahasa ng palakol o karit at mas mahal pa para sa araro at asarol. Verse 22, kaya sina Saul at Jonathan lamang ang may tabak, isa man sa mga kasamahan nila'y walang dalang patalim. Verse 23, samantala binantayan mabuti ng mga Filisteo ang daanan papuntang Mikmas. So hanggang dito na lang guys, bukas na itong 1 Samuel chapter 14. So bukas is 20 September 2023. Bye everyone, God bless.